Next po. Yeah, okay. Okay, Joseph. Follow-up lang doon sa akin. Kaya hindi kay... So, tuloy niyo ba yan? Or hindi? Tapos na rin po kayo ng group? Ilan yung Okay. expectation nyo na kasama? Again, kinaklarify ko when I said ituloy, that's my opinion. But we are also like bound by collective decisions of many organizations sa EDSA at 40. So we will have to defer, kasi yan ay bagong development, we will have to defer to our decision-making processes, democratic processes inside. Pero kung akong tatanungin, dapat ituloy. Dapat i-assert ang freedom namin na magtipon-tipon. And walang reason kung bakit they would suddenly just categorize us as threats when in many other EDSA celebrations, for several decades already, nagtitipon-tipon naman sa EDSA Shrine. What is the special circumstance that in 2026, ang pagtitipon sa EDSA Shrine would suddenly become seditious? Anong rason? 'Di ba? Simple lang ang rason, 'di ba? Prior restraint, censorship sa mensahe namin na gusto naming singilin si Bongbong Marcos dahil siya ay kurakot. Kami lang ang tinatarget. Pero siguro kung sasabihin namin, bulong na lang, MU na lang tayo, basta generalized slogan na lang tayo, lahat ng sangkot, pag tinanong sino, bulong na lang. Intindihan. Kung ganun ang attitude din namin, siguro mabibigyan kami ng permit sa EDSA Shrine. Tingin ko sa karakter ng grupo na titipon sa EDSA Shrine, no? Tingin ko tutuloy yun. Kami, on our part, tutuloy namin. Pero sa karakter at katangian ng mga grupo na nagsasama-sama sa EDSA Shrine, naniniwala sa malayang pamamahayag, at alam ko nakatuntong naman ito sa walang plano ng panggugulo, simpleng pamamahayag, tansya ko tutuloy yun. Nandun yung Makabayan Group, nandun yung mga grupo ng mga simbahan din, mga church, nandun din ang mga alam ko, grupo ng sosyalista, ng NCL, nandun ang Bunyog, nandun ang Manibela, mga transport, yan, maraming grupo. Tsaka mga kabataang estudyante. Okay, so at least yung side niyo po will proceed with the as planned, no? Off tangent ng konti, sir. And the question is for the three of you. If elections are held today, who's the best candidate? Well, sa ngayon, it will be very hard, no? I would not like to speculate at this point. Marami pang pwedeng mangyari, no? It can come from the traditional opposition. It can come maybe from outside. We don't know. There are a lot of factors that are not yet, you would say, in place in order to come out with a clear understanding kung sino yung pwedeng lumaban at manalo labang kay Sara. So yun yung sabi nga ni Luke, it might be created by a movement outside of the traditional processes on selecting a candidate. We will not know. So maybe at this point, February is still too early. Maybe when mid-year comes, things will start to get clearer, and then we will see who that candidate will be. Layo pa yung 2028. Nakapokus kami doon sa pagpapanagot, doon sa sangkot sa korupsyon. Pangalawa, yung campaign namin, dapat doon sa political dynasty. Isip kami na dahil sa yung Kongreso ay pinamumugaran ng mga
hindi nagkaroon ng malakas na pag-iingay ang sambayanan, kaya nagsusulong kami ng campaign ng People's Initiative. Pero hindi naman yan kokontrad. Alam ko, merong 4 o 5 yatang bill sa Kongreso na maganda. Susupport kami doon, bagamat nagdududa kami kung papasa ngayon. Kaya tingin ko, magsuportahan yung People's Initiative at saka yung progressive na mga bills sa Kongreso for PI at yung PI mag-support doon. Tingin ko baka mag-come out sa isang maganda na mag-reject doon sa pro-dynasty na bill. Sa actual, 3 ang lumalabas na pangalan. Actual to ha. Si former VP Lenny, Bam, and Risa Ontiveros. And I would say na there should be things that should be done para magkaroon ng lakas if they decide to run against Sara Duterte in 2028. May mga preconditions na kailangan gawin. Otherwise, kapag hindi ginawa ang preconditions na ito, medyo masama ang itsura ng 2028. And a Duterte presidency will really be a possibility. Number 1, nabubuo ngayon ang laban kontra korupsyon. We need VP Lenny, Bam, and Kiko to lead that fight para, as I said, ang pagiging leader ay dapat pinapanday ng struggle. Bigyan ko kayong halimbawa. Bakit si Cory ba ay simpleng they stayed sa bahay nila sa Times Street nung anti-dictatorship struggle? Hindi ba nandun yan sa kalye? Nagli-lead, nagmamarcha? You have to prove yourself. Yan ang kailangan gawin. You have to be with the people na lumalaban kontra korupsyon. Secondly, kapag korupsyon, wag tayo mahulog doon sa, I would say, I'm not saying na hindi ko naiintindihan ang lohika ng argumento ng iba. Pero I would say na kailangan nating i-lead ang paniningil kay Marcos. Walang masa na naniniwala na hindi siya sangkot sa flood control scandal. Kung ang magiging direksyon ay simpleng i-shield siya dahil takot tayo na makinabang si Sara, kabaliktaran ang mangyayari. Mas makikinabang si Sara. I-lead natin ang paniningil kay Marcos. And then, we lead anong paniningil kay Marcos, then it puts us in a position to define the post-Marcos scenario for us now to assert what's the alternative. And then, it would also put us in a position to say that should not be Sara Duterte. So, ang ibig sabihin nun, it will result in their candidacies being supported by a broad anti-corruption, anti-political dynasty movement, a broad one, from the grassroots. Otherwise, kung hindi gawin yon, anong magiging supporter ng 3 potential, VP Sara, Senator Risa, at saka Bam? Saan sila kukuha ng support? Kukuha sila ng support kanino? Saan? Sa dynasty rin? Matatalo sila kay Sara. Buong Mindanao block yan eh. Magre-realign pa pati yung mga dinastiya. Pag malakas yan, kahit yung mga kasapakat nila or kumakampi ngayon sa pagbabago, magre-realign yan doon. Yan ang game ng elections. We have to, kailangan natin i-reconfigure itong mangyayaring to. Get the support of the broad-based movement. Yan ang kailangan gawin. So, kung magawa yon, then they can really pose a challenge, formidable challenge to Sara Duterte. If not, medyo masama ang mangyayari sa 2028. Just a short clarification lang. You mentioned kasi initially 3, Lenny, Bam, Risa, and then later on you mentioned si Sen Kiko. So I just include the 4 as a possible possibilities. Ay, sorry, Sen Kiko. Baka mamaya sabihin niyo magtampo sa akin eh. Okay, yung 4 nga yun ang lumalabas. Pero ang kailangan nila gawin yun. Just one last question. I don't know if you're going to answer this, but also for the 3 of you. Is aligning with the Marcos administration going to offer the opposition
Sorry, that's my favorite question. Okay? It is a kiss of death. Kiss of death. Do that, you will lose. Imagine mo sinking ship, doon ka ngayon sumakay sa sinking ship, nilulubog ka. 'Di ba? Tapos si Sarah ngayon, that will really open the doors for Sarah to say, kita nyo sila. Sumama sa kurap, kita nyo, ako talagang alternatibo. Kontra sa korupsyon, sa kurap. Kasi tingnan mo yung mga yan, sumama. Sinasabi na nga ng mga trolls ng mga DDS yan kain suka. Sa tingin nyo, hindi nagkakaroon ng traction yon? Yung kain suka na sinasabi ng mga DDS? So it will be a kiss of death. I guarantee you that. Well, like I mentioned earlier, ang marching orders ay magpalakas ang iba't ibang mga lugar kung saan meron kaming chapters. No? We are not going to court anyone. We are going to strengthen our base. We're going to strengthen our supporters. And sa tingin po namin, yan ang magpapanalo. Ngayon, alam naman natin yung laro ng politics hindi kami manliligaw. That is clear. We are... Well, wala namang masama kung magpapaligaw, pero kung sasagutin, yun yung tanong. No? Again, we will have to see ano yung takbo in the next few months, ano yung magiging resulta sa aming pagpapalakas sa aming mga base. Meron kaming ilang mga LGUs. We have 2 provinces. We have feelers coming from certain mayors and congresspersons that they're willing to help the Liberal Party. So we'll pursue this and we'll see how it will look in the middle of the year. Kababayan kita, but I hope I don't put you in a tight spot. Yun bang alliance with the Marcoses is out of the question? Well, we're not looking at it at this point in time. No, let's put it that way. We're not looking at alliances at this point in time. Again, we are going back to our base. We are preparing our ground. We will have to read the situation very clearly on ano yung magiging takbo. If it's going to be a 3-cornered fight, no, then the possibility of maybe a candidate that is not aligned with Marcos and Duterte may win. No, I don't know if the analysis of Secretary Remulla is correct. We are living in a bipolar world. It's either good or bad. I don't know. No, that's why it will have to be studied very clearly. If it is not a bipolar world, if it is going to be a three-way or three-way race, then I think in 2021 we were saying kung hindi nag-unite yung Team Unity, baka nanalo si VP Leni. So we are still looking at that possibility kung walang Team Unity and it's going to be a 3-way fight. Can we do it? No, with the help of civil society. That's a bridge that we will cross when the time comes. Hello, sir. No, dalawang last question na lang kasi nauna may kanina at saka ngayon. Ang LP ho ba, si Vice pa rin ba ang nakikita nyo na manok pa rin para sa 2028? At meron na ho bang ganoong plano para kay VP Leni? Wala pa, no. Nagsalita po ang Chairman Emeritus po namin at si Chairperson Laila. Si Kiko, merong sinabi na may hikayat kay Mayor Leni na huwag isara yung pinto.
may sinabi po si Congressperson Laila De Lima na she is still the best, no? We are part of a coalition with BAM, with Senrisa na dadaan sa isang proseso. No. Ngayon, of course, right now, tahimik si Sen Kiko, tahimik si Mayor Lenny tungkol sa proseso, kung sila isasama sa proseso o hindi. So, we leave it at that, no? Ang kagandahan dito, yung apat, may sinabi na they are willing to, na kung lalaban maski sino, dapat isa lang ang magiging kandidato. That's clear. That's clear. Whoever that will be, we still don't know. So when will that process be made? Well, ongoing in discussion. First, ano yung proseso? Pangalawa, paano magiging inclusive yung proseso? Clarification lang, no? Sinasabi niyo ho ba kasama si Senator Pam, si Senator Risa sa mga nandun sa proseso para maging pambato ng Well, LP at saka pero si Senator Kiko at saka si BP Lenny wala pa, hindi pa pinag-uusapan yan. Hindi pa pinag-uusapan yan. So ang maliwanag sa Partido Liberal, whatever the decision will be from the process is that we will support the candidate that will be chosen by the process. Ngayon, kung ano yung prosesong yan, kung ano yung detalye niyan, wala pa. No, kung sino ang papasok sa prosesong yan, ang maliwanag lang so far, no? Yung dalawang nagsabi, si Sen Bam, merong binanggit na, si Sen Risa, merong binanggit. Yung dalawang miyembro ng Liberal Party, wala pang binabanggit. So, hinihintay po rin namin. Pero, tumatakbo yung pag-uusap sa taas. Kina Atty. Luke at kay Calioty, kayo ho ba ay meron na rin ba sabi nga ni Atty. Luke, maaga pa para pag-usapan yan. Daming problema, flood control, di pa nga nare-resolve. Pagkatapos ito na eleksyon na sa 2020 dito ang pinag-uusapan. Pero kung kayo ang tatanungin, meron ba kayong nakikita na pipisil na pwedeng ipantapat kay Sara ngayon? Maraming pwedeng ipantapat eh. Ang problema, kung simpleng ang pag-uusapan lang ay yung panalo, wala naman tayong pakinabang talaga dun eh. Yun ang problema natin sa sistema ng eleksyon sa Pilipinas. Ang priority ay paano mananalo. Hindi yung dapat ang priority, paano magbabago. Okay yung panalo, pero dapat, parang nawawala ng saysay eh, yung panalo. Tapos wala namang kasunod na paano magbabago. Ginawa na natin yan sa mahabang panahon, no, 'di ba? Kailangan talunin si Sara. Kung tatalunin lang, di mauuwi nga yan sa pwedeng ang posibilidad niyan pakipagkampi kay Marcos. Pero ang problema, anong magiging resulta pagkatapos? Katulad nung parang ngayon, parang dapat, tama namang, isa lang ang kalaban para matalo si Sara dahil parang lumalabas ang malakas. Pero anong pakinabang ulit ng masa? Anong pakinabang ulit ng masa? Parang narinig ko na dati yan eh. Mahati ang boto pagka maraming lumaban. Okay, nagsolo, nanalo. Pero ano ba na pakinabang ng masa? After 40 years, nang patapos patalsikin, yung dapat patalsikin si Marcos. Nagkaisa ang masa. Ipinanalo si Cory. Pinanalo lahat. Pero ano nangyari? Kaya dapat, ang pag-usapan, paano ba tayo magdi-deliver ng isang eleksyon na nakatungtong sa pagbabago. At magagawa yon kung bibit-bitin natin, kung bibit-bitin ng lalaban kay Sara, dahil wala namang pagbabago mangyayari kay Sara,
nung dahil dynasty rin, akusado rin magnanakaw, kung bibit-bitin talaga yung kahilingan ng masa. At sa ngayon, ang kahilingan ng masa, ano? Ang immediate, panaguting lahat sa korupsyon. Pangalawa, tugunan yung problema, yung basic na problema ng masang Pilipino. Kung wala yan at simpleng pa-cute at para manalo, wala eh. Walang mapipili ang masa niyan. Baka malamang yan. Kay Sara pa rin pumunta yung mga tao. Kaya dapat i-develop yung leader na tumitindig at na magsusulong nung aspirasyon ng masa na matagal nang hinahanap. Yun ang dapat nating gawin. Pagbabago at panalo. Gusto kong gayahin si Senator Bam in an ideal setting. In an ideal setting, si Calyodi ang gusto kong maging presidente. Really. We know the setting is not ideal. Okay? Pero hindi sarado ang posibilidad. Kasi kung maalala ninyo ang surveys na lumabas, kung how Filipinos perceive their political alignment is, ang nanalo doon is non-aligned. The Duterte forces, yung nagsabing they identify with the Duterte forces, around 30+%. People who say that they identify with the Kakamping forces is around 15 and Marcos 15. So kapag i-combine mo and perhaps that's the basis for the alliance, Marcos and the Kakamping, it will equal the Duterte forces. But you know what 40% said? Ayaw nila sa kahit saan. So clearly, the majority looks for alternatives beyond dito sa mga to. So it is not a forlorn possibility that the mass movement will step into that void. And hindi biro na tumakbo kami sa eleksyon noong 2022 and 2025, and I would like to telegraph this. It is not a joke that we participated in the elections, and I want to telegraph this to our enemies. It is a bid for power. So it is not a forlorn possibility. So aside from the pronouncements publicly, Senator Ani, nagpasabi siya formally ba sa inyo na they are willing to undergo the process of selection? Who? Well, I don't know. I'm not in the same room that the people they are talking to. No, but from the pronouncements of Senrisa and Senbam, you would say that they are offering themselves as possibilities. Now, will they be the only people who will be part of the process? We don't know. No, kasi ang pag-uusapan muna bago tumaya ang bawat isa, I think, is ano ba yung proseso? Paano ba pipiliin? So, yan, pinag-uusapan pa rin yan. Of course, another layer would be outside of the process. How inclusive is the process? I don't know. So there are people discussing this, and we will see what will happen. Just so it's clear in my head, no? So yung process ito will involve who and when are you going to start the... Well, I don't know who are really in the room. No, I know there are people who are talking about it. So LP, sir, sino pa? Yung mga magiging parang council. Conveners, if you want. Hindi ko alam. I'm not in the room. I'm not in the room. So I'm sure the people will identify maybe themselves as the time will come, because question will be, of course,
the choosing of a candidate, whoever that candidate will be, among the two or among the four, should not be limited to only a small group of people. I think that is one where the civil society organizations will protest. Hopefully between the third to fourth quarter of this year. Okay, so meron pa po ba na katanungan sa hanay ng media? Kung wala na po, ay hingan po natin ng panghuling salita ang ating pong mga panauhin. Attorney Erin. Well, maraming salamat sa agenda. Of course, importante po yung EDSA 40, no? Kailangan pa rin balikan bakit nagkaroon ba ng EDSA in the first place. At pagkatapos natin masagot yung katanungan yan, yung mga suliranin na nagtulak sa EDSA noong 1986, nandito pa ba hanggang ngayon? Siyempre, ang general answer to that question is yes. So, ang tanong, anong gagawin natin sa susunod na mga EDSA? At importante para sa ating lahat, tayo ay makilahok, mag-isip kung ano yung mga karapat-dapat na maging hakbang para yung mga hinahanap nating mga solusyon sa ating problema ay mabigyan. Kung yan po ay usapin sa anti-political dynasty, gawin po natin paraan yan. Kung yan po ay usapin tungkol sa contractualization ng ating mga manggagawa, hanapan ng solusyon yan. Dahil yan po ay patuloy na nagiging problema dito sa ating bansa. Okay. Kalari. Okay, maraming salamat. Mainit pa yung issue ng corruption. Kaya tingin ko yung ating mga kababayan ay dapat pa rin magpursige na panagutin ang mga lahat ng sangkot. Kaya panawagan namin sa 2025, mula sa tuktok, lahat ng sangkot ay dapat managot. Pero hindi dapat matali o matapos sa pagpapanagot doon sa mga korap. Kasi hanggat tingin ko nandyan yung political dynasty, kahit mapanagot natin sila, maipakulong natin sila, uulit at uulit silang magnakaw. Kaya kung gusto nating lahat na matapos ang korupsyon, kinakailangang wakasan yung political dynasty. Mag-participate tayo na kampanya ang paglaban sa political dynasty ngayong 2025 and beyond. At hindi lang korupsyon ang matatapos kapag na-reject natin ang political dynasty, kundi lahat ng mga batas na ginagawa ng mga political dynasty doon sa Malacanang, sa Kongreso at Senado ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi na para sa interes ng iilan, kundi magkaroon na ng batas na maglilingkod naman para sa interes ng ating mga mamayan. 40 years after EDSA, parang lalong naging confusion o kalituhan on what really EDSA means. And ang confusion o kalituhan na ito ay hindi naman necessary na dapat magresulta sa ganon. Hindi kailangan na maging komplikado ang pagbasa sa Marcos at saka Duterte na banggaan. Hindi kailangan. In fact, it should provide clarity for us. Nagbabanggaan ng Marcos, nagbabanggaan ng Duterte. It's high time for us na nagbabanggaan sila, parehas natin silang tulak sa bangin ng kasaysayan. Mas klaro yun. So hindi dapat tayo nalilito sa kanilang banggaan at magkakaroon tayo ng iba't ibang mga linya o panawagan o taktika. At doon sa pagkakaroon ng iba't ibang linya at taktika, ang under threat ngayon ay ang tunay na diwa ng EDSA na dapat huwag nating kalimutan na 40 years ago, pinatalsik natin ang isang mandaramong na presidente at gusto natin siyang magkaroon ng accountability sa kanyang pagpandarambong sa bayan. Meron tayo ngayon, anak pa, mandarambong din. Dapat klaro na gusto nating maging accountable yung anak na mandarambong. Hindi pwede na ang never again
ay magiging never against Bongbong Marcos. Yan lang po. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Kaya babalik po tayo sa mga katanungan bago po tayo nagsimula. No? Sa EDSA 40th anniversary, nasa na tayo ngayon? Mukhang katulad ng EDSA ngayon, na traffic din ang mga pangako. Hindi natupad. No? Kaya EDSA traffic din. Wala rin nangyari sa pangako. No? Kailangan na ba natin pag-isipan kung may panibagong anyo ng revolusyon na dapat tahakin? Sa mga nangyayari ngayon, mukhang kailangan na natin. Maraming salamat po. The agenda, ito po sa Atty. Ariel Linton. Maraming salamat po sa ating mga guests ngayon, sa members ng media at sa uulitin po. Maraming salamat.